lahat ng magsisipagtapos ngayong umagang ito, sa ating mga school administrator, sa ating school principal, Dr. Carmen Bayani, sa ating school president, Mr. Paulo Montero, Konsehal Jericho Amoranto, Mayor Dennis Hain, sa lahat po ng mga nandito ngayon, mga taga-Kabuyaw, ang mga gagraduate ngayong ang mag-move forward, siyempre, ang ating mga estudyante, sa lahat po ng mga magulang na nandito po ngayon, sa lahat na magsisipagtapos, magandang umaga sa inyo. Ang tip lang ni Ate Sol, makinig kayo mula simula hanggang dulo dahil may sorpresa sa dulo. Game na, mag-start na ako magsalita para may surprise na agad sa dulo. Alam nyo, may isang life coach akong napakinggan. Ang sabi niya, minsan itanong daw natin sa sarili natin, 100 years mula ngayon, nasaan na kaya tayo? 100 years mula ngayon, baka yung bahay na tinitirhan natin, na ipinagawa natin, baka wala na. Baka nga lupa na lang. O baka iba na yung nakatira sa bahay na yun. Mawawalan ng saysay. Mawawalan ng kwenta. Kaya mas mahalaga ang karakter at kabutihan ng puso na gagawin natin habang tayo'y nabubuhay pa, dahil yan ang bagay na hindi mawawalan ng saysay at hindi mawawalan ng halaga. Amen? Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo ngayon, dapat gawin nating makabuluhan at gawin natin yung best natin. Halimbawa, ang kwento ng buhay ni Ate Sol. Ang buhay ko, ginawa kong kapaki-pakinabang at ginawa kong ang pangarap ko ay talagang tuparin. Si Ate Sol, ang tatay ko, dating tricycle driver. Ang nanay ko, nagbabalot lang ng tinapay sa bakery. Pero ang pangako ko sa sarili ko, habang nakikita kong naghihirap ang mga magulang ko, sabi ko, hindi mamamatay ng mahirap ang magulang ko. Mag-aaral akong mabuti, sukdulang nagtitinda pa ako ng pastillas sa aming classroom para may dagdag na baon. Nag-aral akong mabuti dahil ang pangarap ko, maiahon sa hirap ang aking mga magulang. Matapos kong magtapos sa University of the Philippines sa Los Baños sa kursong BS Development Communication, major in Community Broadcasting, ang pangarap ko, sabi ko sa tatay ko, balang araw, makikita mo ako sa telebisyon. Magiging reporter ako. Kahit mahirap para sa isang probinsyanang tulad ko, ang makapagtrabaho sa ABS-CBN, kinarir ko yun. Pinagsikapan ko, nagsimula lang akong tagabukas ng sulat sa Hoy Gising nung araw. Pero habang nagbubukas ng sulat, pinag-aaralan ko kung paano maging isang writer, kung paano maging reporter. At dahil malakas ang loob ko, naging reporter si Ate Sol ng ABS-CBN. Kung natatandaan ang mga magulang nyo, kasi bata pa kayo, baka hindi nyo pa alam yun. Ang sinasabi ko lagi, Sol Aragones, patron ng Pilipino. Wala bang balakbakan dyan? Matapos naging reporter si Ate Sol, naging congressman sa 3rd District ng Laguna ng 3 termino. Natapos ko ang termino bilang congressman. Tumakbo akong gobernador nung unang laban, hindi ako pinalad. Ngayon, nanalo akong gobernador. Sino ang mag-aakala ng isang probinsyanang anak ng tricycle driver at nagbabalot ng tinapay sa bakery ay magiging reporter pala? Naging congressman,
At ngayon, gobernador. Ibig sabihin, kahit anong pangarap ay pwedeng matupad basta nagsisikap ka. At ang natutunan ko sa buhay, number 1, importante, humble ka lang. Mababa ang loob. Hindi mo ipinagmamalaki kung anong meron ka. At pangalawa, sa panahon na nagtagumpay ka, huwag mong kakalimutang ibalik ang tagumpay at iahon sa hirap ang mga magulang natin na naghirap para lang tayo ay makapagtapos sa pag-aaral. Palakpakan natin ang ating mga magulang. Huwag din natin kalimutan ang ating mga guro at ang eskwelahan na kumupkop at humubog sa kung ano tayo ngayon. At pangatlo, kapag nagtagumpay na kayo, huwag niyong kalimutan tumulong sa inyong kapwa. Huwag niyong kalimutang maglingkod sa ating mga kababayan at lalo na sa lalawigan ng Laguna. Alam niyo, kung nagpa-follow kayo sa Facebook ko, araw-araw meron akong balita. Kaya ang tawag nga ng iba, may governor na kayo, may vlogger pa kayo at reporter. Hindi ba? Ibinabalita ko sa inyo ang mga ginagawa natin sa Laguna dahil si Ate Sol, ang pangarap ko maayos ang health system ng lalawigan ng Laguna. Hindi pwedeng Panginoon na lang ang bahala sa pangarap ko, ang universe na lang ang gumalaw para sa inyo. Hindi pwede yun. Totoo, tutulungan tayo ng Panginoon. Pero importante, magsikap kayo para maabot nyo ang tagumpay ninyo. At sa araw na nagtagumpay kayo, nagtagumpay na rin ang mga magulang nyo. Ang hiling ko lang sa inyo, huwag kayong papayag na habang buhay na magiging mahirap ang buhay ng inyong mga magulang at ng inyong pamilya. Sana ang buhay ni Ate Sol ay maging inspirasyon ninyo. Isang mahirap, nagsikap, at nagtagumpay. Maraming salamat sa inyong lahat. Natutuwa ako, nakinig kayong mabuti, at sana isabuhay ninyo ang inspirasyon na sinabi ko sa inyo. Pero kapag graduation daw, nung graduate ako noong elementary, noong high school, noong college, sa totoo lang, masarap naman kahit pa paano kapag may matatanggap kang regalo, tama? Tama? Hindi ko nga lang kayo lahat kayang regaluhan sa dami ninyo. Pero, pwede bang tingnan nyo yung ilalim ng upuan ninyo? Tingnan nyo kung merong star? Tingnan nyo nga kung may star? Nasaan yung may star? Sa ilalim. Sa may paa ng upuan. Meron na? O pumunta na lahat dito sa taas? Okay, dito. Tingnan niyo yan. Okay, meron siya. Star. Saan sir nakalagay? Ito. Kayo? Punta kayo dito sa taas. Madami to, 20 to. Tatatlo pa lang sila. Yung hairdo nyo nasira na, ha?
nandun sa may paa daw, sa may paa. So, sa inyo na nakatanggap ng star, may kaunting ibibigay si Ate Sol para sa inyo. Sa inyong lahat, congratulations! Mabuhay kayo! Maraming salamat po at magandang umaga.